Sa episode na ito, dadaan tayo sa isa sa pinakasikat na tulay sa Pilipinas, ang Agas-Agas Bridge. Matapos nating matawid ang tulay, tuloy-tuloy na tayo papasok sa Mindanao at bibisita sa Tandag City, Surigao del Sur. Makakasama rin natin ang ating kaibigan na si Commander Daot, isang tunay na taga Mindanao. Papa-experience natin sa kanya ang camping adventure natin. Pakikilala natin ang ilang magagandang lugar sa kanilang probinsya. At syempre, kasamahan tayo sa iba't ibang ganap sa biyahe. Kaya samahan nyo kami sa panibagong adventure na puno ng tanawin, kwentuhan, camping at mga karanasang siguradong hindi natin malilimutan. Okay, so paalis na tayo dito sa lugar ni Sir Chef TV at puwa tayo ng San Ricardo Port. Kaya excited na kami lahat pumunta ng Mindanao. So, ang tagal natin dito siguro, halos 1 week tayo rito kala Sir Chef TV. So, maraming salamat Sir Chef TV sa opportunity na makapag-stay sa inyo at makilala ka. Maraming salamat po. Enjoy po kami rito. Napakabait ni Sir Chef TV. Namapay na kami, naki-PS na pa kami. So, totally enjoy kami rito. Pahinga lang kami rito, nag-miesta kami, nag-edit, kumain, nagsalo-salo. So, saya lang. Sir Chef TV, maraming salamat. Mindanao, let's go! So, nandito na tayo sa Agas-Agas Bridge. At galing tayo kanina kala Chef TV. Maraming salamat, Sir Chef. Dahil tinatuloy nyo kami ng 5 araw sa almost 1 week sa farm nyo. So, dito tayo sa Agas-Agas Bridge. Yun. So, second time around ko na rito. Pero yung last time na pumunta ako is rito, gabi kami dumaan. Yung unang Philippine loop ko. So, hindi ko nakita to. Though dumaan kami rito, pero hindi ko siya na-feel. Ngayon na-feel ko na siya. Okay. Ang ganda rito. So, doon tayo sa kabila. Ito, mas maano dito. So, ngayon lang ako nakapaglakad dito sa Agas-Agas Bridge. Puwa tayo ron. Pagkatapos natin dito sa Agas-Agas Bridge, bali dediretso na tayo sa San Ricardo Fort para tumawid papuntang Mindanao. So paglapag natin doon, Surigao naman tayo mag-i-stay sa pagkakaalam ko dahil may kaibigan si Kuya Boy Piron. So tayo mag-stay sa Surigao, sa Mindanao. Pero for now, dito tayo sa Agas-Agas Bridge at napakaganda rito. Uy, nakatakot dito. So ito rin yung way papuntang San Ricardo Port. Hindi ko alam yung luluan pero tingin ko dito rin yung luluan. Ang sa pakiramdam, fulfilling. Hindi ko alam ko hanggang Tacloban lang tayo pero wala, dito na tayo, Mindanao. Nakakatamad umuwi na. Diretso yan natin hanggang Mindanao. So, nakakatawa lang. Dito na kami ngayon. At saya ako kasi nakabalik ulit ako rito sa Agas-Agas Bridge na napakaganda. At one of the best experience ko na makita ko Agas-Agas Bridge sa Visayas. Nandito tayo ngayon sa Agas-Agas Bridge sa Sogod, Southern Leyte. Isa ito sa pinakamataas na tulay na may taas na 89 metro o halos katumbas ng 30 palapag na gusali at may habang 350 metro. Itinayo ito bilang kapalit ng dating bahagi ng Maharlika Highway na madalas tamaan ng landslide. Sinimulan ang konstruksyon noong 2006 at natapos noong 2009 upang gawing mas ligtas at mas mabilis ang paglalakbay ng mga motorista. Dahil sa kahanga-hangang disenyo nito at sa napakagandang tanawin ng kabundukan sa paligid, naging isa rin ito sa paboritong hintuan ng mga biyahero at riders na bumibiyahe sa Leyte.
Talagang isa ito sa mga landmark na hindi dapat palampasin sa inyong paglalakbay. Kami ni Ate Presya, kumakain kami ng Lucky. Habang sila busy kami lumalabas. Kami nag-chill lang kami dito. Sila busy sila. Kami lumalapang. Ngayon nakakakilabot yung mga kinukwento nila. Dito. Interview mo. Last time, yung pumunta kami rito, kasama kami may third time. Sabi nga, huwag kayong maghihiwalay-hiwalay. Sabi nga nararamdaman ko siya. Shoutout nga pala Sir El Rey of Team Caripas. So yun nga, kinuwento ni Sir El Rey na nakakaramdam siya, may third eye siya. So Nanay, eto. yun, Isang buko juice. nakakatakot kasi dumaan kami rito madaling araw na. Dalawang itlog. Pero ngayon, araw na ulit. So chill-chill lang tayo rito sa Agas-Agas Bridge. At tayo Lucky Bulalo. So yun nga, tapos na tayo rito sa Agas-Agas Bridge. At nalaman nyo kung ano yung history ng Agas-Agas Bridge. So after nito, diretso na tayo sa San Ricardo Port. Let's go! So yun guys, dito tayo sa San Ricardo Port at dito rin tayo sasakay sa San Ricardo Shipping Line. So alamin natin kung magkano yung babayaran natin. Dalawa lang po. So ang babayaran namin is 3,600. Dalawa na daw kami doon. Nagingin ng 3,710. Yung 3,750 daw, yung lalaki. Yung nakamotor, lagi siya pag may pumapasok dyan, pupunta po siya. Anong kulay ng damit? Naka San Ricardo rin siya. Tapos may di ba 3,750 yung single sa atin? Oh, 3,750. Tama daw yung tinawag niya. Tinawag niya dun sa na 3,600 lang ang single niyo hindi 3,750 ah. So tama daw yung ginawa natin na makipag-transact tayo dito sa opisina mismo ng San Ricardo. So pag dumating kayo dito lang kayo magbabayad dyan mismo. Huwag kayong makikinig sa iba na lalapit sa inyo. Okay? Piece of advice. So, patawid na tayo ngayon ng Surigao, Mindanao. Let's go! Nandito nga pala tayo ngayon sa San Ricardo Port at pasakay na tayo ngayon pero hinihintay natin yung barko. Makakasama natin sa barko si... Ano pangalan mo yun? Kenneth po. Kenneth J. Santiago Masbate. Yun. Bali, ano ginagawa mo? Nagtatrabaho nagsasabi. Nagbabike po ako mula Luzon hanggang Mindanao papunta pong Bukidnon. Galing, di ba? Para makita po yung nanay ko. Kasi susurprise ko si mama na uuwi ng Bukidnon. Wow! Hindi po nila alam na uuwi ako. Galing! Opo. Tulustig! Tapos, naabutan pa niya tayo. Nabasa ko po si Kuya kay Kikam. Hey. Nakita mo siya sa... Hindi po, nakita ko po yung pangalan. Ipapalo ko sana, nakapalo na pala. Galing! Kasi yung bike mo? Andun po Ayun sa na yun. dulo. So, tingnan natin yung bike ni Kuya. Kung ano yung... Paano niya tinatawid yung ginagawa niyang simula Luzon hanggang Mindanao. Okay. Ito, tent. Opo, thank you. Tent. Ito po mga damit. Ito mga damit. Kabila, damit din. Ito mga tools, power bank. Ito po, power bank. Ang lupit. Tapos mayroon pa pong isa dyan sa loob. Galing. QC Bukidnon. Opo. Galing. Ang galing ni Kuya. Kailan ko umalis? May 31. May 31 na dito 11 ngayon. PM. Saan ka natutulog? May May dala kang tent. 31. Opo. Police station, barangay, Barangay. fire station, saka isang beses po nag-hotel. Galing. Galing. So guys, here tayo ngayon. Nakapark na tayo. Ito, sobrang siksikan dito sa San Ricardo line. So, dito lang tayo sa loob ni Sir Eli. Yes, sir! Yeah, sorry. Siksikan. Siksikan kami. So, Para kami mga sardinas dito. kaya dito na lang kami para makapagpahinga kami. 2 oras lang naman yung biyahe. Papatay-patay na lang namin tapos bukas ulit ng kotse. So yun nga, mamaya ulit pag na kami sa Lipata Port sa May, Surigao. Let's go! Let's go! Alright, so malapit na tayo ngayon sa
Lipata Port dito sa Surigao. Walang kung Del Norte ba to o Surigao del Sur or what? Paki-comment na lang dyan kung ano ba to yung Del Sur ba o Del Norte? Surigao del Norte o del Sur yun. Tapos, kadadating na natin dito sa Lipata Port. Dito tayo sa hindi ko na video kanina kasi mabilis yung palabas. So, inaalam lang namin nila Kuya Boy P. Okay? Alam lang namin kung ma-discard namin kung saan kami matutulog ngayon, kung paano saan kami pupunta. Hotel muna. Tapos hanap na tayo ng gasoline station na lang muna na papalipas natin ng gabi. Good morning, Surigao. Panibagong araw, panibagong simula dito sa Mindanao. Dito nga pala kami natulog sa isang parking lot sa Surigao City dahil ginabi na kami sa biyahe. Para mas ligtas at makapagpahinga ng maayos, minabuti muna naming magpalipas ng gabi rito. Ngayong umaga, handa na ulit tayong bumiyahe at tuklasin ang mga susunod na destination sa ating adventure dito sa Mindanao. Good morning. Dito tayo tulog sa parking lot dito sa may McDonald's. At naghamok gaming kami. Lahat kami yun. Tulog pa sila. At maya-maya, nilakad na ulit kami sa kanila. So, dito na kami kagabi. Kagabi na kami dumating kagabi, di ba? Mga 10 o'clock ba? May 10. Kaya na kami nakarating. May na kami sa Jollibee. Tapos dumiretso kami dito sa parking lot dito kasi safe naman dito. Safe naman. Buhay pa naman kami. So, naghamok game na lang kami dito. Hamok lahat. Ayan na. Galing ko. Wala kami magpa-car wash. Ang dumi na ng kotse. Car wash na. Dumi na. So yun guys, tara, sama kayo sa puntahan namin. Let's go. Good morning. Di pa nga kami nakakalayo nang bigla na lang Lakas sa lindol. Kaya sabi ko sa inyo, lumilindol, hindi yun dumaan eh. Ayan o. Lumilindol to no. Ang lakas nga ng lindol, nahilo ko eh. Kaya, lakas. Di, talagang kanina malakas talaga. Hilo ko eh. Guys, lumilindol dito sa... Lumilindol ngayon dito sa Surigao. Ayun no. Medyo nawala na. Ayun, nahilo ko. Na habang lumilindol. Walang alert. Wala nag-a-alert. Wala. Ano normal dito? Ate normal. Katapos lang ng isang malakas na lindol. So dito, 6.4 lang. So, pero ramdam pa rin namin. Nahihilo ka ng 6.8 pala. So, 6.8. Ayun, nahihilo ko. Gulat ako kanina eh. So yun, anyway, enough of the lindol. Medyo nakakatakot siya. Kumaya tayo ng ating kumbaga na Tapsilog. Port Tapsilog pala. So, kumain kami rito, 90 pesos lang. Supply pa ako 10. Kumain na kami ng Tapsilog, tapos meron lemon, juicy lemon plus Tapsilog, 75 pesos lang. So, tara, tapos na tayo rito. Okay, nagpapakarwa si Watod. Babasain lang nila. Ako, ang dumi ng kotse. Baka sa Davao na ako magpalinis, pero ngayon, kaldag ba? Kaldag? Kaldog? Tandag. Papunta kami ng Tandag. 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 Oh. Papunta kami ng Tandag ngayon. After namin ito kumain, imimit namin si Commander Daot. Tapos after nun, ang sabi nga ni K-Cap, di rin niya alam ang mangyayari. Hindi ko rin alam ang mangyayari.
Lang ako nakita ang bundok na kinalbo dahil sa mining ba to. Pakita ko sa inyo. Mi-stop lang kami, grabe, ang alikabok pero yung maraming pine tree. Tapos kalbo na yung bundok, nakakalungkot eh. Ganda pa naman oh. Oh, ganda oh. Ayun oh. Mining. Okay, so nandito na tayo sa Sanctuary Cafe. Yan, Sanctuary Cafe dito sa Surigao del Norte? Del Sur, Surigao del Sur. At kasama natin si Commander Daot is in the house. Sa pagkatagal-tagal ng ilang buwan, nakita rin kami. At kasama siyempre, Sir Ili pa rin. Yes, Dito pa rin sir. tayo. So, kasama natin si Commander Daot dito sa Mindanao. Kaya let's go! Mindanawas! Dito tayo talaga sa Lanusa Marine Park. Lanusa Marine Park and Sanctuary. Dito sa Surigao del Sur. Yan. So, tingnan natin kung papasok tayo. Ay, hindi. Alam ko magkakape lang kami rito. Pero pakita ko sa inyo pag nagkape tayo rin. Kung mapalipad tayo ng drone shot. So, yun. Let's go. Last week. Sanay na. Ganda rito. And it's nice to be back at Mindanao. Mindanao! Yo! Welcome to Mindanao! Leon! Let's go, Leon! Okay, dito kami ngayon sa Tandag City, Surigao del Sur. Dito kay Vicente Pimentel Sr. yung parang statue niya. Ayan na. Tapos, yun ang coastline nila dito. Pakita ko sa inyo. Ganda! Tandag City. Ayan ha. Ganda. Linaw ng tubig oh. Oh, linaw oh. Linis. So, dumaan lang kami rito, bibili lang kami ng mga kailangan namin sa pupuntahan namin kasi magka-camping kami. Hindi ko pa alam, si Commander Daot ang nakakaalam kung saan kami pupunta. So pakita ko sa inyo mamaya, dumaan lang kami rito. Ang ganda rito sa Tandag City, Surigao del Sur. Ang Tandag City ay nagsimula bilang isang maliit na pamayanang pangisdaan at pang-agrikultura sa silangang baybayin ng Mindanao. Sa paglipas ng panahon, naging sentro ito ng kalakalan sa Surigao del Sur dahil sa mahalagang lokasyon nito sa baybayin. Sa kasalukuyan, ang ekonomiya ng Tandag ay pangunahing nakabantay sa agrikultura, pangingisda, kalakalan at mga serbisyong pangnegosyo at pamahalaan. Bilang kabisera ng lalawigan, patuloy ito nagsisilbing sentro ng pag-unlad at kabuhayan para sa mga karatig bayan ng Surigao del Sur. So nandito tayo ngayon sa Caguait White Beach dito sa Tandag, Surigao del Sur. Yun. Ang Tandag pala is ano ba to? Ang Tandag, ano pala 'yon? Yung pala ang pinaka main city ng Surigao del Sur. Actually, ngayon ko lang nalaman. So at sobrang happy lang ako dahil nakapunta tayo dito. Ang ganda rito. Napakaganda rito. Kaso lang tao.
Basta wala akong masabi, ang ganda rito. Makita ko sa inyo. Ayan, oh. White sand, oh. Pino. Pino yung buhangin. Tapos guys, nandun lang kami, oh. Yun lang, oh. Naka-heat shamock ako ron. Ganda rito. Sobrang... Ang ganda lang dito. Kumbaga, may ganito pala. Na walang tao pa. Pero maraming resort. Tapos, ang ganda ng buhangin. So, yun. Kanina, bali, pangalawang resort yung pinuntahan namin. Pero, ito kasi, since camping naman kami, so, wala kaming bayad, parking lang. So, dito kami nag-camp. Kanina, nandun kami sa kabila, nandun kami, ang ganda rin doon. Papakita ko sa inyo yung itsura nung una namin pinuntahan. Ayan, oh. Kung nakikita nyo. Ang ganda dyan. Kumbaga, ang ganda rin yung spot. Kaya lang, nahutulog pa daw yung may-ari. So, alangan namang hintayin pa namin. Kaya lumipat kami rito. So, good thing dito, may CR. Tapos, ayan, oh, may cottage. Pero, pwede mong aarkilay mo yan. Pero hindi na tayo aarkila dyan. Kasi, meron naman tayo sarili doon. At walang tao, tayo lang. So, nasa ilalim pa tayo ng puno. Kaya, ganda ng spot na to. Sobrang ganda ng spot na to. Walang tao. Napaka-peaceful lang dito. Napaka-peaceful. Relax. So, overnight lang tayo rito. Bukas, pupunta tayo ng Vislig. So, ngayon, overnight lang tayo dito sa Surigao del Sur. Sa Caguait, White Beach. Tapos, ayun, si Sir Eli, nandun. Nakahamok siya ron. Doon daw siya matutulog. Ako rin, nakahamok lang din ako. Kasi, tsaka guys, ano siya, hindi malagkit. Kumbaga, di ba yung mga ibang beach na malagkit? Ito hindi malagkit, kaya, hindi lang ako makapaniwala sa view, ang ganda lang. Pakaganda rito. Ayun sila, oh. Ayan. Nagpapalipad ng drone. So guys, pakita ko sa inyo to. So, drone shot. Pasok! The sky is blue, the sun is high. Sitting here on my own. I think of you, you're on my mind, you know. To me, that's alright. Green grass on my neighbor's lawn. Maybe I should take a stroll. And to me, that's alright. To me, that's alright. Sa susunod na episode, pupunta tayo sa isang cold spring na sa gitna ng mga kabahayan dito sa Tandag City. Dadaan din tayo sa isang bukal sa tabi ng kalsada na may napakalino na tubig na tila nanggagaling mismo sa kailaliman ng bundok. At hindi dyan nagtatapos ang ating biyahe. Dediretso rin tayo sa sikat na Enchanted River. Samahan nyo kami sa panibagong adventure at iba pang mga ganap sa susunod na episode ng ating PH Loop Journey. Green grass on my neighbor's lawn. Maybe I should take a stroll. And to me, that's alright. You know, to me, that's alright. You know, to me, that's alright.